Let's pray. Amamay nga sa talangit apog, yang magkangin na po, tikundahin ng mga dito yan. Dalan na kami kumapo. So na kami, lagi dia. Miso nga pagsitaan mi, tatlo amid mi dito, karagbalin itong successful dati plan mi nga, pagbalin sa mga po. Sige nga po, ibay natin. Inawat mi, na Jesus. Amen. Salamat po na nandito po tayo sa meeting. Hindi na po tayo, magmadali na po tayo kasi konti na po yung oras natin. Bali kanina po atin pong ni-request kay Sir Adin na puntahan po yung venue natin na propose. So, nasa GC ay meron na rin po siyang mga nilagay na mga possible na location. Then yung meron na rin doon cost. So nakita niyo po ba sa GC po? Nakapili na po ba tayo? Yung Liwasang Aurora. Ay, mas maganda po siguro si Sir Adin po ang magpaliwanag kung hindi po natin nakita sa GC. Kasi siya yung nakapunta mismo at nakausap yung administrator. Sir Adin? Yes, ma'am. Sa inyo pong pagkakataon para Ayan. So, bali po kanina po ay pumunta pa ako ng circle sa QC Circle. Tinanong ko po yung HR si Ma'am Joby kung ano po yung mga kailangan pong i-secure or kailangan pong gawin para magpa-approve po ng venue. Nasend ko po actually sa GC ang sabi po niya, magsasend daw po tayo ng letter na i-address po natin sa QMC administrator, kasama po sa attachment yung napili po nating area ng event, kung ilan po yung estimated po na participants po natin, kung ilan po yung booth na itatayo, tapos kung maglagay din po tayo ng contact details ng coordinator na pwede po nilang kontakin. Tapos pag okay na po yung letter po natin, ay isi-send po natin sa Gmail na binigay po nila. And mga 2 to 3 days po daw yung approval ng proposal. At kung ano man po yung magiging tugon po nila, tatawag po sila dun sa contact number na ilalagay po natin sa letter. And then mag-schedule daw po sila ng meeting para ma-finalize po yung details ng event na gagawin at magkakaroon na po ng agreement sa side nila and then sa side po natin. Yung mga contact information na bigyan naman po. And meron pa akong nakita doon na mga possible yung parang catalog po nila. And then nakalagay na rin po yung mga possible prices ng lugar po na yon kung yun po yung pipiliin natin. So bale, pinicturean ko po dito yung iba. Hindi ko po na-picturean na yung ibang mga possible na places, pero yung last po na picture po diyan na sinend ko po yung map po mismo ng Quezon Memorial Circle. May nandiyan po yung mga lugar na pwede po nating piliin. So actually marami po silang mga garden na pwede. Pero kadalasan yan. At base po sa pagbibisita ko po doon, ang madalas po talaga na ginagamit po ng mga nagkakandak po doon ano pong tawag ay doon po sa Liwasang Aurora, doon po may elevated garden. Ito po yung mga kadalasan. Pero nung pumunta po ako ng Planas Garden, maganda po yung lugar actually. Kaya po niyang i-accommodate ang maraming tao din, and then may paradaan din po
paradahan din po dun sa ano malapit. Yun nga lang, nung tinanong ko po kung gumagana yung CR dun po sa nandun na na worker po ng QC Circle, sabi po niya gumagana naman. Pero yung Planas Garden ay gagawin daw po nilang relocation area para sa mga plants vendor po na nirelocate po nila kasi parang inalis po sila doon sa mga dati po nilang pwesto doon sa circle tapos ililipat daw po nila doon. Kaya may mga ginagawa pong mga stall para yun po yung magiging pwesto po nila. Pero sabi naman niya, kausapin daw po niya yung ano po niya, tatanong din po niya sa QMC admin kung ano ba talaga yung magiging balak. Kasi, pero nung nandun po ako, nasa vlog po actually, ay nandun na po yung mga stall na doon daw po yung gagamitin pong pwesto ng mga plant vendor. Pero sabi naman po ng admin ng circle, QC Circle, pili lang daw po tayo ng lugar. And then siguro pag-uusapan po 'yon kung sakaling ma-approve. Siguro magre-recommend din po sila kung saan yung maganda. Basta ang sabi po pipili lang daw po tayo ng lugar kasi open naman po lahat. So yun lang po Ma'am Carmen. Thank you po. At thank you talaga sa effort kanina. Agad-agad talaga yon. Kasi pina-assignment lang po sa kanya yun na special. Kasi nag-ano na rin si Doc Ray. Actually ma'am, pupunta rin po talaga ako doon sa sa City Hall kanina. Malapit lang ma'am 'yon, kumbaga malapit po talaga. Kaya sabi ko kay sina Ma'am Sherlyn po ay pwede naman po idadaan ko na lang. Po. Ano po kasi nagpa-follow up na po si Doc Ray kasi ang plano po pala niya magi-invite po ng mga barangay health worker na diyan sa malapit para yung mga barangay health worker na attend sila yung magdadala ng produkto o yung kaalaman na nakuha nila dun sa convention sa kanilang barangay. Kaya inaano na po niya, gusto na niyang ma-finalize natin para alam na niya kung sino yung mga i-invite tapos yung mga magiging presenter sa convention. So ngayon po, maglabas na po tayo ng ating saloobin. Ano po ba, alin po yung sa tingin po ninyo maganda para dun sa ating convention po nagaganapin? Saan maganda dito sa mga sinend po ni Sir Adin? Meron na yung Liwasang Aurora, may rate na 20,000. Siyempre po yun, babawiin din natin yun. Yung magkukuha ng pwesto, magti-trade fair, di may kaukulang bayad din. Para mabayaran natin yung gagamitin nating expenses. Sige po. Sir Adin, Madam President, pwede magtanong kay Sir Adin? O sige po. Kayo po Sige ang po. sanay sa convention. Okay po. O sige, ganito po. Magkano yung price nila sa Planas? Ang nakalagay po dun, Prof, ay 10K. Pero negotiable naman daw po yon. Yung parang nilagay mo na maximum is 10 to 100, 100 to 200 people? 700 per capacity. 700 po yung nilagay yung po dun, Planas? pero sa tingin ko po masyadong marami po yung 700. Oo, kasi ang opinion ko, kung 500 din above, ang ini-expect natin na maximum na dadalo or pupunta, hindi yung
is baka pwede yung Planas. May shade ba yun, Sir Adin? May mga kahoy-kahoy gano'n? Marami pong kahoy, Prof, pero kung pumunta pa ako, wala pong dahon yung iba, kaya medyo mainit din. Pero marami pong Okay. kahoy doon. Opo. Saka maraming mga halaman po sa paligid. Doon po sa likod ng admin, may pinagmi-meetingan kami nung araw doon, nakabila nung, di ba may pisto ng kwan doon? Ng McDo. Nakita mo? Opo. Medyo malawak din po, marami pong pwede doon sa sa may banda po doon. Pero hindi ko na po Hindi mo napansin. pinuntahan. Pero Okay, ang sige. alam ko po, meron po talaga doon. Anyway, kanyon, indoor yun. Indoor yung nakita ko doon na it can house maybe 100 nga lang, konti. Ang iniisip ko kasi is doon sa one day kasi lang tayo, one day, di ba? So, Opo. pagputok pa lang ng araw, dapat may activity na doon. Kaya kung ang liwasang Aurora is how many meters from the office? Mga 100 meters siguro, sir. Oh, malapit na, malapit. Medyo malapit lang po. No, pero may kwan doon, may mga shade ba doon? Hindi ko masyadong ano yung Aurora. Ay, yung sa Aurora po. Yung sa Opo. Aurora po, ang meron po doon na pwedeng silungan lang ay yung main na stage. Pero sa baba po talaga doon, kung yun po yung pipiliin ay mainit po talaga doon. Open I-ano ground, natin, parang ano, no? i-anticipate natin Parang opo, Lunita. kasi open po siya. Opo. Okay, so ang kwan kasi ang iniisip ko is kwan, kasi pag mag-ano tayo at mag-offer tayo ng stalls kung saan sila magdi-display ang kanilang booth, ay siyempre pipiliin nila yung medyo may shade. Kasi ang iniisip Opo. natin is yung dapat kasi tatagal ng konti yung at least 1 hour yung isang visitor para ma-appreciate na yung booth na pupuntahan niya kung kayang Opo. dikit-dikit yun. Kasi kahit na mas maliit yung area, basta dikit-dikit yung kwan, hindi siya masyadong gagala, makita niya lahat Opo. yung gusto niyang tignan. Ganun ang style ng trade fair eh. Opo. So, close yung mga booth and then yung exposure habang mga at least makatagal ng 1 to 2 hours lang yung kwan ba? Kung baga sa paralan yung magsisit in yung anong tawag niyo doon sa silip-silip lang, mga ganyan. Window Opo. shopping. So parang nag-window shopping, ma'am. Tama po kayo Windows doon. po. So kasi saka sa lang siya kasi tatagal pag may product na talaga niyang tutukan kung may kwan kasi hindi kasi lahat ng baga-attend sa presentation ay hindi lahat ng dadaan doon ay mag-attend ng presentation. Kadalasan yan is kukunti lang, mga 100 lang yung marami na ngayong 100 na mag-attend ng presentation eh. Kaya ang kwan dyan is attractive yung maggagawa ng booth and then anyway maaga pa naman, still March, April, May, June, 2 months lang pala. Dapat mag-add kasi tayo, mag-advertisement tayo by this time pag nag-agree na tayo kung saan. Okay, and then unang i-open natin ang booth doon sa medyo siguradong kung magkano ang aabutin ng ating kwan. So i-compute din natin kung kwan, kaya interesado ako doon sa area. Para pag magsulat tayo, lagay natin at least 3 option. Sabihin natin Planas, and then ano pa yung mga lugar doon na pinakita mo? At least 3 doon. Kasi sila rin na, Opo. go ahead. Maganda rin po actually yung maganda po yung sa Planas kung pwede po sana kung wala pong kung hindi po matutuloy yung relocation doon. Maganda po sana, Prof, doon talaga kasi may bakod din po siya.
kumbaga may entrance, may exit, hindi po ay kumbaga ano po tayo doon, secure po tayo doon. May control. Opo. May yung sa ano din po sa may elevated garden, medyo maganda rin po 'yon yung nasa unang video po. May mga shades din po siya. Medyo mas malawak po konti sa Planas Garden. Hindi ko lang pa alam kung magkano po doon. Pero yung mga trade fair na, na napupuntahan ko po dati doon sa may QC Circle, doon po talaga ginaganap. Kasi Mm. kahit yung mga nagja-jogging nakikita po nila. Pero hindi Tama. naman po doon sa may jogging Maraming area, tao po doon eh. ano, parang visible lang din po siya. Okay, so yun sir din ang kan ko, mga kasamang officers, may proposal is to propose 3 sites or 3 locations in the area. Siguro Planas will be the third kung ganon na may kan. And then during the discussion with the authorities, with the concerned administration, pwede nating ipilit kung makita natin na parang makakasilip tayo ng possibility na ibibigay nila. But if they'll do that, kasi ang harm doon or yung danger is tataas nila yung presyo or dadaganan nila yung approval. So yun lang mga chances doon. So parang ang choice natin hindi masyadong bungka para sabihin nila yun na lang, doon na lang kayo, pero yun talaga ang gusto natin, parang ganon yung proposal. Opo. Prof. Joven, i-clarify ko lang. So, ang ibig niyo pong sabihin, pag gagawa tayo ng letter, wag natin ipahalata na gustong-gusto natin yung Planas. Oo, parang kaya nga kung Gagawin natin Planas siyang yung sa parang atin, second choice. gawin nating third option. Third. Okay. O option 1, 2, and 3, parang ganun ba? Pwede ring 4. Para makita nila, oy, nagpipili pa sila. So, kung titignan nila number 1 yung pinakapangit, i-bargain din nila, may chance na i-bargain nila yung pinakamaganda nila. Ganun naman yun eh. I don't know if June is a very busy and tawag doon, ma-activity na kwan dyan sa area dahil yung kwan kasi namin is, yung experience ko rin is between October, November, ganun. At pag ganung taon Usually po sir, kapag kapag weekdays po sir, hindi po masyadong matao po yung lugar. I see, Thursday okay. po yun sir. So may sa chance umaga lang na po kung- siguro sir, yung mga nagja-jogging, yung mga ganun po. Umaga sa So, kahapon sir. Okay, good. Good information. So yun siguro ang gamitin natin na kwan na choice natin. Kayo diyan ang makakita ng kwan ng mga makasilip ng mga chances of approval dahil nakita niyo yung kwan sa amin lang naman is kwan kung ano yung experience natin, yung sinishare natin. And then it's up to you, si Sir Adin, si Ma'am Sherlyn, si Ma'am Manilyn, sino pa ba ang nandiyan na kasama natin. Si Doktoy, baka pag maganda-ganda ang pakiramdam niya, gusto niya rin puntahan. At yun siguro ang may ano ko muna, may suggest ko. Permission to speak po. Sir Adin, familiar ka dun sa dun sa lugar na may mga fast food, yung may Aristocrat doon, tapos meron din yatang Max. Parang yung location na yun doon, parang yung pinakang gitna nun, may open space, di ba? So baka pwedeng, halimbawa, kung gusto natin na naka-aircon tayo, pwede sigurong sa ang parang hindi masyadong mahal na fast food doon, yung Tropical Hut yata. So if ever na gusto natin naka-aircon, tapos yung mga ibang booth nandoon sa space na, yung vacant space na yun. Ito po ano lang naman, kung wala na tayong, halimbawa, worst case scenario siya na yung gagawing relocation area nga ng mga plants yung yung Planas Hall na gusto natin.
Ewan ko kung ganun pa rin ba ang senaryo ngayon dyan sa Circle, Sir Adin? Dun, wait lang ma'am, hindi ko po masyadong ma-figure out. Pero Pero nakaano ka na doon? Nakita mo na yon yung lugar ng mga fast food area doon? opo ma'am, Mm, nagkaroon na rin po kami ng meeting po dati dun ma'am. Sa mm, may Max. Opo, mm, magkakalapit lang po yun ma'am, Max saka mm. Tropical Hut. Saan po ba tayo dun ma'am? Sa may Ano sir? wait Anong lang po, tanong mo ma'am. sir? Saan po banda yung tinutukoy niyo dun ma'am? Basta yung mga magkakatabi na yon, 'di ba parang pabilog din sila na magkakatabi sila. Tapos may vacant space dun sa gitna nila, yung bilog dun sa gitna. So parang pwede sigurong doon yung mga stall ng mga invited natin ng mga or doon tayo mag-booth doon sa gitna na yon ng ano ng mga fast food na magkakatabi doon. Pabilog din sila 'di ba? Hmm, Sir Joven, naaalala niyo po yon yung location ng mga fast food doon? Oo, doon sa malapit sa medyo makapal ng kahoy yun eh. In between Opo. in between in between Max, Opo. Tropical, kung iikot ka may kwan doon eh. May iniikutan na area doon na Opo, opo. parang circle. Di ba po Ah, na-imagine nyo na merong vacant space dun sa gitna nung katabi na yon? Oo, Sa tama. tingin niyo po ba okay lang doon na ano tayo? Kung papayagan ng admin nila, Sa tingin ang niyo maganda doon kasi mga ilang yung persons ang kayang i-ano doon po? Or ilang booth kaya ang pupwede doon? Depende sa ano no, sa measurement nung ano nila. ang booth lang naman malawak na yung 2.5 or 3 meters by 3 meters. Okay. Pwede ang 10 doon na mahigit 10 to 15 booths. Eh kung mapuno mo yung 15, matagal ikutin yun. Pero pag dikit-dikitin mo, medyo mas madali. Halimbawa, paglabas doon sa kwan, sa harap niya, another booth. Pag sa likod, another booth. Ganun lang naman yung style doon eh. Para mahilo sila, tapos bibili sila doon sa pinakamura. Ganun. So isama natin 'yun sa ano po, sa choices natin, no? Yes, ma'am. Opo. Hindi ko alam kung anong tawag doon eh. Ano na lang. Fast food circle. Oo, may kwan doon eh. Meron bang nagtitinda ng kwan doon? Ng mga kakaning Ilocano, ganun. Bisaya, Bicol, ganyan eh. Na Opo. magkakabi-kabilaan. Kung Mm. nandyan pa yun, kasi last na napunta ko, 2018 pa lang yata yun. Okay. Si Ma'am Leia, nagagawi ba kayo sa Quezon Circle, Ma'am Leia? Hello, ma'am. Ano, Ma'am? Choppy kayo, Doc. Ako ba yung tinatanong mo, ma'am? Kasi Oo po. Yes po. Yes po. palalabas ko lang, kaliligo ko lang habang nakikinig ako habang naliligo kayo. Naliligo ako. Okay. Ano po, tinatanong ko kung ano, kung nagagawi ba kayo sa Quezon City Circle? Ay, yes, ma'am. Opo, opo. Familiar kayo dun sa mga fast food na magkakatabi doon? 'Di ba merong space na ano, pabilog din dun sa gitna nila? Mm, opo. Meron, ma'am. So parang kung Actually, malawak talaga yung Mm, lugar. Matao talaga siya. mm. So siguro ano, yun na lang yung mga pagpipilian natin. Not unless ano, may siguro Yung ba yung ano, sinasabing Aurora or Planas? Saan yung Planas? yung Planas po parang katabi yata siya ng mga may mga halaman.
Parang mas shade po siya compare doon sa Aurora. Yung Aurora kasi parang kaharap mismo siya nung kay Quezon na ano na Quezon Bantayo. Memorial o yung Bantayog. Kaya lang mainit, parang mainit, ma'am. Opo, Pero pag dun yung sa Planas naman, parang tago naman. opo. Pero mas shade naman siya. Ma ano siya, mapuno. Mapuno. According kay Doc Ray naman, ma'am, may ano na tayo, tawag diyan, May tent. may sigurado na tayo na attendees kasi mag-i-invite nga siya ng mga barangay official. So sa Quezon City, ilang barangay na daw yun kaagad. So parang ganun ang ano natin. Hindi tayo aasa dun sa mob crowd doon na Mm-mm. ano, Mga walk-in. opo. Invite na rin natin yung mga Manila Center, pati yung mga ibang church doon. Parang gano'n na nga, kailangan na nating mag-advertise siguro. Mm-mm. Si Pastor Archie, yung mga Mm. simbahan nila sa Quezon City. Kasi gitna naman yan. Opo. Ano, Ma'am Morning ba, Carmen? morning ba yan ang time natin, ma'am? Opo, the whole day na po ng 27. Kasi yung 27, yun lang po daw yung bakante natin. 28, 29, 30, 30 graduation natin. Ano yan, ma'am? April? June? June 27 po, Opo, Thursday. June. Mm-mm. Opo. Yun na nga po yung yung gusto ni Doc, ma-finalize yung venue kasi mag-i-invite na nga po. I-invite ng mga magti-trade fair, i-invite ng mga participants doon, plano niya, i-invite nga ang mga barangay health worker. Sa Quezon City Opo. pa lang, sabi niyang ganun. Marami Kung na. pag-uwi nila, dala-dala nila ang produkto na aano nila sa barangay nila, sabi niya. So, ma'am, Tapos, by that time, yung mga products natin o ninyo gawa na, okay na, ready na. tapos mag-i-invite din po tayo ng 'di ba, ma'am, yung ibang may produkto rin kaya nga trade fair po Mm-mm. convention ng lahat. Kung mayroong buong Pilipinas o kung makapunta pa yung mga classmate natin sa abroad na may produkto rin. So, sila Doc Joanne, pwede rin palang invite dyan yung kanilang Opo, mga opo, kasi may coffee. mga produkto sila, Doc Joan, po, Flores? Opo, Opo, yung may opo. mga pahid-pahid din nila. Opo. Opo. Kasi bawat booth doon tayong mag-aano. Eh, ma'am, yung mga i-invite natin, sisingilin natin sila. Opo, kasi kaya nga malaman na po natin kung magkano yung babayaran natin sa venue. Kasi hindi naman ma-shoulder po yun ni school. Doon natin kunin sa bayad nila. Tapos sabi pa nga niya, anuhin natin kung kailangan ba may registration yung mga dadalo kasi kung mag-o-offer daw tayo ng food. Sang-ayon naman po dyan, nakapaligid naman po palang mga fast food dyan. Baka mas gusto naman nila sa fast food. Opo, pwede rin. Pwede rin yung kay Doc Joey ko. Opo, Kung kasi gusto nila ng papabayaran daw natin vegetarian. ng 500 sa entrance. Mhm. Na include na dun yung food, ganun daw. Kaya nag-aapura siya ng resulta po ng meeting natin. Aprobahan na natin, ma'am. Para okay na. Ay kaya nga po, 'di ba ang ngayon, Nagkakasakit si Doc ay isip may eh. option tayong 1, 2, 3, 4, ipapa-approve natin through 2 to 3 days. Kasi nagmi-meeting pa sila kung alin yung ma-approvean ng administrator ng Quezon Memorial Circle, tapos kaya naman nating bayaran, doon po tayo magsisimula. Kasi doon natin makukwenta, kung halimbawa 15 booth, o magkano ang rate nila, bawat booth, para mapalabas po natin yung magiging expenses po natin. 3 minutes na lang, ma'am. 6 na. Ma'am, wala naman si Ma'am Secretary po para gumawa ng letter.
Si Ma'am, ano na po, si Ma'am Sherlyn. Sino pong magbo-volunteer para maipasa na po natin? Ay, ganito po. Siguro magkakaroon. Sir Adin, hindi ka po ba busy? Pero papasok ka na, no? Kasi ang mangyayari niyan, dapat may event coordinator tayo dyan na naglalakad talaga. Yung maglalakad ng mga yan. Yung magpa-follow up, no? Opo. Yung progress ng ating Opo. event. Sir Adin, if ever ba mag-start ka na, di ba half day lang naman? So pwede ka kayang makasaglit if ever pag nag-start ka na? Baka pwede naman ma'am na makapag saglit pa ako doon kung sakali. Yan, thank you. You're an angel talaga according to Prof. Jovens. Thank you so Pinakabata. much. Bunso natin yan. Oo, yun nga eh. Siya talaga ang pambato natin eh. Alam ko kaya ibinigay sa kanya lahat ng offer kasi syempre sa looks pa lang. Ginawan ba? Yung Ang ano niya, mangyayari dyan, yung kanyang energy. hindi tayo darating dyan ng 27. Baka darating tayo dyan yung mga mag-aasikaso, 24, nandiyan na tayo. Yung mga malalayo pala yun. Oo, kasi kailangan nating Oo, talaga. talagang arrange. Mm-mm. Kasi magiging useless parang hindi ano ba yun, yung magiging result. Mm-mm. Organize pa palang ng mga maglilib pwesto ng ako. mga booth. Magpo-first leave ako ng 24. Kailangan naka-assign na lahat yung mga booth na yan kung kanino. Opo, yun na nga po. Pag naano na po natin yung venue, yun na, pwede na tayong mag-advertise, mag-invite ng mga ng booth. At kasi maiibigay na rin natin kung magkano yung magiging rate per booth. Sige po, Tapos siguro makaka-invite na rin si Doc Ray ng mga presenter daw. magsa-silent prayer na lang siguro tayo kasi 1 minute na lang to. Anytime na tayo, Thank you po mag-evaporate sa na inyong tayo. time. Tapos Thank you na po. lang ma'am, asahan na lang po natin na lagi po tayong mag-meet kasi kapag hindi po tayo mag-uusap-usap ay mag-aasahan po tayo. Kaya paki-ano na lang po, laging pakidalaw po yung ating GC o GC ba, announcement, kung may announcement. Kasi kagaya po nito, hindi ko rin po maano na si Ma'am Dory busy, pero dapat siya yung nag-secretary kasi. Opo. Kaya babalikatin natin yung mga lapses ng iba. Kasi hindi naman, may kanya-kanya po kasi tayong sitwasyon. Salamat po sa inyo. Prof. Joben, thank you po, Ma'am Leia. Thank Yes, you. ma'am. Ma'am Manilin, Ma'am Sir Meses, thank you po sa inyong lahat. At sana maging successful po ito sa tulong ng Panginoon. Baga naman, Sir pwede naman Adin. tayo weekly meeting. Opo, from time to time na lang po. Para sa Basta- progression. Opo. Parang yung mga nganak lang, pag yung paanakin na binabantayan na. dumadalas na yun. Dumadalas na Madalas yun. tayong Pagpunta dalaw. sa OB. Prenatal na. Pagkabuanan na, talaga yun. Hindi alam ni Sir Adin yan. Tsaka ni Oo, Sir hindi Job. makakarelate sa mga lalaki. Malalaman pa lang ma'am. Malalaman pa lang. Ay, positive. Yan ang gusto ko eh. Positive eh. So, paano po? Baka yung ating klase Okay, mamaya na. Ma'am Carmen, saglit lang, may ano lang. Ganito siguro kung okay sa lahat, dito sa group chat, kung sinong may naisip na ipasok doon sa usapan, ay pwedeng ikuan dyan. Halimbawa, may makapag-draft ng letter and then ilatag, and then dugtong-dugtong, and then may magpa-finalize, ganun na lang siguro. Ayun, Then ganun siguro, na lang. pag Kasi wala